Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-usapan natin itong nangyari sa Kamara kahapon, no? Ang kakapal ng mukha nitong Kamara, no? Hindi ko na naunawaan bakit itong ilan sa ating mga kongresista kinakampihan na itong si Franz Castro, na alam naman natin kung ano ito si Franz Castro. Sino ang mga kinakampihan nitong si Franz Castro? Diba? Mas kinakampihan pa nila si Franz Castro dito kay former President Duterte. Siguro dahil hinihingan sila ni former President Duterte ng resibo dyan sa extraordinary mga funds na yan. Natatakot na itong Kamara. Ang nangyari doon sa Kamara, ang kadramahan. Nanggigigil ako dyan sa kadramahan ng Kamara. No? May nag-resign pa sa PDP Laban. Ha? Kasi takot sila na hindi sila mabigyan ng mga extraordinary funds ni Martin Romualdez. At may sinabi pang si Martin Romualdez, okay? May sinabi siya sa mikropono. Ipapakita ko yan sa inyo at magre-react tayo dyan. Supalpalin ko ito sila. Pati itong si Sandro Marcos, hindi ko in-expect na mas kinakampihan pa niya itong si Franz Castro. Mas hindi naman niya direktang sinabi na si former President Duterte, pero very obvious. So saan na ang unity dito? Okay? Yan ang pag-uusapan natin Bago ko yan ipapakita yung balita na magre-react tayo, like and share muna dito sa video natin guys para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa Facebook at sa YouTube, mag-like and share tayo. Okay? Sabay-sabay tayo mag-like and share sa Facebook at YouTube, sa Donmar TV 123 Go. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV sa Facebook din at sa YouTube para you will be always updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So without further ado, ipapakita ko sa inyo yung video na yan at i-react natin yan itong mga kadramahan ng Kamara. Okay? Nagkaisa sila. Dapat raw protektahan itong Kamara sa mga bumabatikos. Sige. Ipapakita ko sa inyo at natin, himay-himayin natin itong mga ginagawa nila. Let's play the video. Nagbitiw sa PDP Laban si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa gitna ng sesyon sa plenaryo para sa pagkakaisa at suporta sa liderato ng Kamara. Imagine, nagkaisa sila. Yung oposisyon, Makabayan Black, kinakampihan na. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit biglang nagbitiw si Congressman Gonzales? Julius, wala pang ang opisyal na pahayag dyan si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, pero nagbitiw nga siya sa PDP Laban kasunod ng kanyang pahayag na pinapangalanan. So itong nagbitiw na kongresista, kasamahan ito ni former President Duterte sa PDP Laban. Nag-resign kuno siya. Okay? Ang pulot dulo nito, nag-resign siya dahil nasasaktan siya sa sinabi ni former President Duterte na rotten na yung Kamara na yan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binabahira ng masama ang integridad ng institusyon. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw, isinalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara. Ayan, pumalakpak lahat. Dapat ka pumalakpak kasi kung ayaw mong pumalakpak, wala kang budget. Gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon. Bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. Isa pa ito. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives? Nanggigigil talaga ako sa kanilang drama. Diba? The integrity of the House. Yun lang. Hinihingan kayo ni former President Duterte ng
liquidation ng extraordinary funds? Padrama-drama na kayo? To merit the consideration of this resolution. Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there Isa pa itong si Sandro. Simula ngayon, ako hangang-hanga pa man ako dito kay Sandro. Ngayon, biglang nawala ang respeto ko dito kay Sandro sa ginawa niya. Wala siyang galang kay former President Duterte. Hindi mo ba inisip na ikaw at si Vice President Inday Sara Duterte at si Senator Amy Marcos ay magkaibigan kayo? Pero kinakampihan nyo si Franz Castro at sasabihin ni Martin Romualdez, trabaho lamang? Na alam naman natin ang ginawa nila Franz Castro na ito ay dulot dito sa question niya ang confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Oh. Nanggigigil kami dahil yung confidential funds ni VP Sara wala sa kalingkingan ng extraordinary funds dyan ninyo. Isa na yan si Castro. were threats against one of our House members and the There was threat daw. So ibig sabihin si former President Duterte ang pinatutungkulan dito. House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Oh. At itong si Castro, kinasuhan naman niya si former President Duterte. Franz Castro. Nabanggit ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng Kamara. I could not give you the exact date, but I understand that it The exact date, hindi niya maibigay. Ito yung panahon na nag-live doon sa Talk to the Nation sa SMNI, no? Para sa masa. Yun yung nangyari doon. was done on a certain TV network, and some Yung certain TV network, hindi mo pa sinabi na SMNI? Bakit hindi mo mabanggit? words were said to malign the reputation of Minalign raw ang reputation ni Castro. Wala ka bang delikadesa, Sandro, kay former President Duterte? Hindi mo ba inisip na si former President Duterte at si PBBM ay magkaibigan yan? Ipapakita ko sa inyo mamaya bakit si Duterte at si PBBM walang problema. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Our institution. Inilatag din ni Senior Deputy Speaker Don Gonzales ang ilang pangit na pagsasalarawan Isa ito ha. Ito yung nag-resign na kasama ni Duterte. sa Kamara sa nasabing panayam. I hate to say this, Mr. Chairman. Jesus pa drama. Drama na kami ay nagkakaisa. Kasi takot kayo kay Romualdez na hindi kayo bigyan ng budget. But when I heard the word rotten, Nasaktan sila sa sinabi ni Duterte na rotten yung Kamara. Real talk tayo. Talagang rotten naman. Kayong sa Kamara, isa kayo sa reason bakit naghihirap ang ating bansa ngayon. Grabe ang laki ng perang ginasta ninyo. Na instead itutulong yan sa atin sa bansa. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo maibigay exact liquidation, the accurate itemization sa bawat ginasta ninyo. Dahil kayo lang ang nabubusog sa pera. of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad hearing that. Nasasaktan sila. Imagine how many members in the Kamara? Halos 300 plus sila, 300. Pati yung media sa extraordinary funds nila, itikop yung bibig ng media. Siyempre, kakampi ang media nila. Okay? Pero parang nasasaktan sila sa isang tao, si former President Duterte. Ganyan ka-powerful si Duterte. Sa 300 plus, nasasaktan sila sa isang tao. Media sa kanila na lahat. Diba? Ganyan ba kayo ka-weak? The accusation that the House is rotten. Instead of nasasaktan kayo sa sinabi ni Duterte na rotten, no? Noon pa yan, hindi si Duterte lang ang nagsabi niyan, marami na. Instead of
gagawa kayo ng resolution na dapat protektahan yung Kamara, sagutin nyo na lang ang question ni Duterte na saan yung pera namin. Hindi naman kayo inakusahan. We only need the liquidation. Ipakita nyo sa taong bayan. Bakit hindi nyo sasagutin yan? Bakit padrama-drama pa kayong nasaktan? Ha? Para naman yan sa taong bayan. Sinabi pa nga ni Duterte, huwag magbigay ng tax kapag hindi nila ibigay yung liquidation. Ang taong bayan has the right to know kasi pera natin yan. But may we know who uttered that statement? Yes. Who know after the statement? Na alam naman na si Duterte, pa drama-drama pa kayo dyan eh. Was it a comic or a leader A comic? or previous leader of this country? Matanda ka na. Dapat mature ka na. Pa saktan-saktan pa kayo. Sa gitna ng sesyon, derechahan ng pinangalanan ni Gonzales si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paninira sa imahe ng Kamara, sabay resign bilang miyembro ng PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member. Gusto mong mag-resign kasi ayaw mong patalsikin ka sa PDP. Inunahan mo na. Oh. Resign ka na kasi alam mo namang papatalsikin ka na kasi kumampi ka na sa kabila. And officer of PDP Laban. The former president Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. He has said so many derisive utterances before. And he must answer for all of this. And I fully support this resolution. Oh, alam niyo ba, no? Kasi kinontra niyo si former President Duterte dito. Kayo dyan sa Kamara, nagkaisa kayo. Di ba? Watch out lang kapag itong mga Duterte ang rumesbak. Si Duterte, grabe ang rating niyan. Kayo, 300 plus lang kayo, ha? 300 plus lang kayo. Plus the media na hindi isiniwalat yung baho ninyo dyan. Sige, lahat na kayo dyan. Pero hindi nyo ba alam na si former President Duterte, taong bayan ang kakampi niyan. The most powerful, iyong taong bayan. Kayong mga members sa Kamara, ito yung tatandaan ninyo. Hindi kayo laging nananatili sa pwesto ninyo. Tandaan nyo yan. Ang nagpaupo sa inyo dyan ay yung taong bayan. Ngayon, nagsama-sama kayo dyan. Baka nakalimutan nyo na merong eleksyon. Kapag maibalik itong mga Duterte sa administrasyon, magbaliktaran na naman kayo. Pupunta na naman kayo sa partido ng mga Duterte. Natatawa ako sa inyo. Chairman. And that statement is also an accusation of the leadership of Speaker Dami mong Martin drama. Romualdez. And for that walk out pa ito. reason, I truly support Tingnan nyo, this resolution. drama yan. Padrama. Thank you, May pabaw-baw effect pa. Mr. Speaker. Sa naging talumpati naman ni Speaker Martin Ito naman. Grabe ito. Hindi pa tapos ito. Tingnan nyo atong sinabi. Hihimayin natin ito. Ate, itong babanatan yung sinabi niya. Romualdez, pinunto niya na trabaho lang, walang personalan. Itong pagsabi ni Romualdez, pa astig-astig yung dating, ha? Tayo ako Ito. laban sa sinuman na mananakot sa atin para Mananakot ang term, ha? masunod lamang ang gusto nila. Astig sila, ha? Okay, mananakot. Natakot ba kayo kay Duterte sa sinabi niya? Ha? Hinihingan lang kayo ng resibo. Bakit hindi nyo maibigay? Bakit gagawa pa kayo ng resolusyon? Para yan sa taong bayan, Martin Romualdez. Titindig ako, tayong lahat Titindig ako, tayong lahat na magkaisa raw sila. Sige. para sa kapakanan ng bayan. Ano ang kapakanan ng bayan? Ang kapakanan ng bayan, Martin Romualdez, maisatama
ang paggasta ng pera namin. Yan ang hinihingi ng Duterte. Matatanda ang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na pinakabulok na institusyon sa bansa sa panayam sa SMNI Network. Kasunod Totoo naman Pinakabulok naman Real talk yan Nasasaktan kayo kasi masakit yung totoo ito ng pagharang ng Makabayan Bloc at liderato ng Kamara sa 650 million pesos na confidential funds na hinihingi ng DepEd at ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ayan. So, yun ang nangyari sa Kamara. Kaya, ang kakapal ng mukha ninyo. So, ito naman yung sinabi ni former President Duterte kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Ipapakita ko sa inyo itong sinabi ni former President Duterte. Maliit lang, maikli lang ito, pero very important. Okay? Ito yung sinabi niya. Wait muna. Okay. Remember, guys, remember, Mr. President, that I'm here just to say a few things to correct. Just little errors. Hindi naman malaki. I'm not here to destroy you. You are no longer a candidate. I'm not here to destroy you. So, ibig sabihin ni Duterte, hindi naman ako tatakbo, ikaw, hindi ka naman pwedeng magpresidente, talagang totoong payo ang ginagawa niya. Yun ang ibig sabihin ni Duterte. Di ba? Working president, and wala naman akong... Ang nagugustuhan ko dito kay former President Duterte, prangka No filter ang kanyang mga bibig. Ambition. Before your term ends, baka patay na ako, matanda na ako. Magtulungan na lang tayo. And when I say that... this is the only leader na masasabi ko na mahal talaga niya ang kanyang bayan. Hindi na siya presidente pero he still needs to talk to the people kasi mahal niya ang bayan. With sincerity that hindi naman good, Mr. President, fairly good. So improve on it. Maybe the next time that I would sit here to talk to the nation, you'd be making it good, and then I'd be happy if you strive to go the next step, which is very good. And if you reach the pinnacle of the best president, then I would be the happiest person on earth. Imagine that one itong si former President Duterte, no insecurities. Happy siya kay PBBM kapag masuccessful dahil masuccessful rin ang taong bayan. Masuccessful rin ating bansa. At least meron tayong presidente naging best president. Kay ako, ang rating ko was just 93. Not so good. But nandoon yung word good. Patungkol po doon. Okay. So, walang problema si former President Duterte at si PBBM. Ito lang yung itong kamera. Na hindi nila naunawaan na ang pulot dulo dito, yung pag-question ni Castro kay VP Sara tungkol dyan sa confidential funds. Tapos itong ambisyosong tambaluslos na ito, kinampihan itong si Castro na tanggalin rin ang confidential funds sa upcoming confidential funds ni VP Sara. Alam nyo naman, di ba? Bakit niya ginagawa yan? Ngayon, si former President Duterte, niresbakan sila sa kanyang ama. Dahil question nyo si VP Sara dyan sa confidential funds, questionin rin namin kayo sa extraordinary funds na mas malaki pa. Isn't it fair? Di ba? Ngayon na sinabihan kayo ng rotten, ngayon na sinabihan ni Duterte na ng pulot-dulong kinasuhan na itong si Duterte, dito si Castro, dahil sa sinabi diyang
nung threat na yan, na hindi naman ibig sabihin na siya, na alam naman natin ang bibig Duterte, so sensitive naman sila. Ngayon, dahil sa sinabi ni Duterte, nasasaktan silang lahat. Kasi masakit yung totoo. Instead na magawa kayo ng resolusyon, na magkaisa kayo na para labanan si Duterte, bakit hindi nyo na lang i-answer ang question ng taong bayan? Dahil itong si Duterte, former president, matatawag na taong bayan na siya. Hindi na siya parte sa gobyerno. So, he is asking for a liquidation kasi amin yung pera na yan. Okay? Yan ang nangyari. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Babasahin natin ang inyong mga komento. Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow dito sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, watch my next video sa follow-up dito sa topic na ito. Okay? Abangan nyo yan. Okay? So, for now, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.